Hi guys! Welcome back to my channel. Hi, I'm Brian, isang dating OFW from Dubai. At today, sobrang excited ako i-share sa inyo kasi yung pag-uusapan natin ngayon is how to start your online business this 2025. Alam ko maraming gustong magsimula ng online business pero hindi alam kung paano simulan. Maybe katulad din kita na isang OFW or empleyado. Don't worry kasi kahit beginner ka, kahit wala kang technical skills, kayang-kaya mo to. Make sure to watch this video until the end kasi may i-share ako sa iyo na pro tips na makakatulong sa iyo na hindi ka na mag-aaksaya ng oras at effort mo para sa pag-trial and error. Step 1, clarity of goal. Ano ba yung goal mo? Bakit ka mag-start ng business? Ano yung reason why mo? Bakit gusto mo mag-online business? Number 1, for extra income. Number 2, marami ka bang oras at gusto mo ma-maximize to? Number 3, maybe gusto mo magkaroon ng time freedom. Or lastly, baka gusto mo din to gawin full-time career. Ano yung rason mo? Una sa lahat, kailangan clear ka kung bakit ka magsisimula. Kasi yung clarity mo, yon yung magsisilbing fuel mo kapag dumating na yung mga challenges. Step 2, choose the right business model. Maraming klase ng online business. Pwedeng affiliate marketing, multi-level marketing, freelancing, e-commerce, or even digital products. Tip ko sa'yo, pumili ka ng business model na swak sa skills mo at lifestyle mo. Halimbawa, magaling ka sa content creation, affiliate marketing, marunong ka mag-copy and paste business, pwede ka sa multi-level marketing. Kung magaling ka naman sa writing or designing, pwede ka sa freelancing. Basta dapat tingnan mo kung ano yung swak sa skills mo or kung wala ka namang skills pero may free time ka, i-check mo pa rin basta yung hindi ka madaling susuko. Step 3, tools and setup. Good news, ngayong 2025, sobrang dami ng free apps or free platform para makapagsimula ka. In fact, basta may cellphone at stable internet connection ka, pwede na yan. Ang kailangan mo lang ay social media platform katulad ng TikTok, Facebook, or YouTube. Pangalawa, kailangan mo lang din ng simple or simplest way to accept payments. Pangatlo, at kung ready ka, pwede din yung website or domain or yung mga workshop. Huwag mong gawing komplikado sa simula. Start with what you have. Sabi nga, hindi mo kailangan maging magaling sa simula, kailangan mo lang simulan para gagaling ka. Step 4, build your online presence. Hindi sapat na may business idea ka lang. Kailangan makita ka ng tao na may presence ka sa online. Start posting content, inspirational or motivational post, tips, or kahit mga short videos. Ang goal mo is makapagbigay ng value sa online at mag-build ng trust. Tandaan, consistency is the key. Kahit small steps daily, mas powerful pa ngayon kesa naman perfect yung plan mo, malaki yung step mo, pero walang action daily. Step number 5, learn and adapt. Tandaan, ang online business, hindi siya one-time setup. Online business is a journey po. Kailangan willing ka mag-learn or kailangan willing ka matuto everyday. Try, analyze, adjust. Huwag ka matakot mag-fail. Kasi sabi nga, failure is not the opposite of success. Failure is part of the success. Kaya dapat willing ka mag-learn and adapt every day. At doon tayo natututo sa mga failure natin or doon tayo makakakuha ng lesson or wisdom. At yung mga lesson na makukuha mo na yon yung magsisilbing strength mo to endure the online journey. The faster you learn and adapt, the faster din na lalaki yung online business mo. So, quick recap lang para mas madaling tandaan. Number 1, clarity of your goal. Number 2, choose the right business model. Number 3, tools and setup. Number 4, build your online presence. At number 5, learn and adapt. If this video helped you, don't forget to hit the like,
Subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga guide like this. By the way, gusto ko ring marinig from you. I-comment mo naman below ano yung biggest challenge mo ngayon sa pag-start ng online business mo or what's stopping you from starting your online business. See you and God bless!